Good morning, world! Eto na, kain na tayo ng breakfast. Breakfast! Kapag gano'n na, nakapag-walking na kami. So we track our walking, guys. Yes. Ako 1.5 miles, siya 3 miles. Ako umuwi na, siya patuloy pa rin. Ano siya, sumuko agad. At least nag-ano na ako. Dati hindi nga ako nagaganyan eh. Nag-walking, hindi ako nag-exercise kasi ang feeling ko, physical work. Grabe na sa trabaho. Yun ang exercise ko. Eh ngayon, at least I walk. Guys. Ayun, alas 5 ng umaga, kung gumising kami dahil nagwo-walking nga kami. Tapos ayun, nakapag-walking na kami. Nakapagdilig na ako. Kain na muna ngayon. Tapos, pupuntahan ko yung yung sidecar na pinagagawa ko para ma-update ko kung ano na ang sitwasyon. Excited Kunan mo ng ano ha? Ng Video. ba't hindi ka sumama para ikaw kukuha? Tinatamad ako. Gusto kong sumama pero ano mo ako doon, i-drop off mo ko sa Marquee. Mall pala yung sinasabi mo pupuntahan mo, hindi bakit? Pwede ka naman ikaw lang mag-vlog. Pupunta ako ng mall. My God. Kung nagda-drive lang ako, oh my gosh, gagala ako ng gagala dahil kasi time ko nang gumala. Ito, tuna. Dati hindi ako masyadong kagala at pag off, pagod. Tapos ito, Ano ating kakainin? All processed. Beans. Itong pinakamasarap. Walang pork. Ano to? Vegetarian lang. Vegetarian beans. Baked beans. Paborito ni Jerlyn yan. Ay, naku, sarap. Hans ang Brand. Tapos, ito ginisang 555. At another favorite, either tuna or chicken. Tsaka, hindi nawawala itlog. Lagi ako Hindi may itlog. nawawala ang itlog. Every day. May Minsan, nagtatanong, or may nag-comment, sabi, buti wala pa kayong maintenance kasi parang hindi kayo careful sa kinakain nyo. Actually, we are careful. It's not perfect. We want to live a happy life. Mamaya, kasi pag panahon mo na talaga, di ba? Mamaya yung gusto mo kainin, hindi mo na kain. Wag lang sobra. Wag lang, everything in moderation. Everything, pag sobra, masama. Pero ito guys, ang itlog, if you notice, lagi siyang may itlog. Sarap na sarap siya sa itlog. Tsaka hindi i-research nyo. Ang itlog, hindi masama araw-araw. Hindi. Binigyan na siya ng okay ng doktor niya. Kailangan, tinanong ko muna sa doktor ko Okay lang niya, miski everyday. At saka i-research nyo rin, para at least meron kayong peace of mind kung kakain kayo araw-araw ng itlog. Hindi ko sinasabing kumain pala kayo araw-araw I mean ako. Sa kanya, it works. Araw-araw. Ang cholesterol niya, guys, thank you Lord, is good. Meron siyang maintenance for cholesterol. Siguro kung wala siyang maintenance, ayun, tataas. Pero normal naman ang cholesterol niya. Sa blood pressure ko, 5 lang. 5 milligrams lang. 5 lang. Dati 10. No, may time pa nag-20 ka. Noong unang panahon, 20 milligrams. Tapos binabaan hanggang Ngayon 5. for several years now, it's just 5. It's just to maintain. Tapos, alam nyo, dapat yan, depende sa edad, di ba? Pero ako, at my age, lagi ang blood pressure ko is 118/74. Perfect guys ang niya. Parang Very good. Parang libro, parang nasa libro. Very good ang niya, vital signs. I'm so blessed. Thank you, Lord. Hindi siya diabetic guys, pero careful siya. Like, for example, yung halo-halo. Pinsan, nakikita mo, nagkikrave ka. Don't be too strict. So, ginagawa namin, hati na lang kami. Yeah, So, hati kami sa sugar. Hindi yung tigi-isa kami. Maano lang yung craving? Oo, yung yung sumaya naman ang buhay mo kahit sa halo-halo lang. Dahil kasi, for example, crave ka. O, diba? At saka tandaan natin, we only live once, plus we're getting old, we're not getting any younger. Kaya yung gusto mong kainin, basta wag mo lang sosobrahan, kainin mo na hanggat may panlasa ka.
Dahil pag Totoo. dumating yung oras na wala ka ng panlasa, kumain ka man ng murkon, hindi mo na alam kung murkon yung kinakain mo dahil wala ka ng panlasa. Gusto mong kumain ng kare-kare, hindi mo na alam. Kahit yung bagoong, hindi mo na rin malasahan. Kaya, huwag lang sobra. Everything not sobra is bad. Okay lang. Yung mabigyan nyo lang yung katawan nyo, bigyan nyo lang ng konsuelo na makain yung gusto nyong kainin paminsan-minsan. Yun nga yung kinakanta ko. Paminsan-minsan. Matagal na ako hindi kumakanta. Yun lang. Walang no kidding. Ganun lang. Basta konti-konti lang. Okay? Ganon. O sige guys, kain tayo. Comment down below what's your favorite breakfast. Kain na. Kain na, kain na. Ha? Ubos? Ubos guys, ubos. Said. Ano tawag doon? Said ba yun? Yung lahat. Ewan ko. Ano ba yun sa aming tawag? Inalis ko na itong yelo ko. So ano, sasama? Hindi ako, ano ba to? Drop off mo ako sa, sa mall. Okay. Tapos, timingan natin. Sandali ka lang naman doon, Ay, hindi ako magtatagal. Napakainit doon. Ay, napakainit. Kaya yun nga ang reason na ayoko pumunta doon. Kumuha ka lang ng clips para sa yung sidecar kung ano nang nangyayari. Pagkatapos, pagkatapos ko doon, pupunta na ako, susundan na kita sa Market Mall. Saan tayo magkikita doon? Same question. Sa sa Mang Inasal. Ha? Mang Inasal for lunch! Na naman? Oh my God! I love Mang Inasal. Ano kaya oh my God, ano maitawag ko sa'yo? Manok. Tawagin na kitang manok ngayon? Oh my gosh. Hindi nga ga. Can you guys believe? Bakit ayaw mo ng Mang Inasal? Oh my Gusto mo God. rin Can you guys believe this? Oh man, lady. Oh I my. love Mang Inasal. I know. Alam mo ba? Ha? Alam mo ba yung kamamang inasal mo? Marami akong nagsasabi sa akin. Ito lang kaibigan ko ito tawa ko ng tao dito kaya sino mo to? Bakit ano sabi? Si Reynan, si Benji ba o si Bakit ano sabi? Bernie? Hindi, si Ano ba sabi? Yun nga, tinawag kang mang inasal. Bakit? Kasi nga, lagi kang nasa mang inasal, kaya sabi ko, ay nako, pakainin mo kaya ako yan sa tanghalian ng mang inasal, pakainin mo sa gabi ng mang inasal. Gusto ko talaga chicken barbecue ka. Kaya sa totoo lang, amoy mang inasal si Langga ko. May time, teka, kailan yun? Yung January natin na uwi or yung September last year na uwi? Nasa hotel tayo? Oo. Na 5 gabing magkasunod na mang inasal. Pati ako nadadamay sa'yo dahil kasi Nag-grab food lang kami. Nagpapadeliver kami every night, mang inasal. Please. Maghapon. Ito? Yes. Maghapon kami sa labas. Tapos sasabihin namin, makailang kain ka dun sa labas, maghapon. Tapos pag pauwi na, ayoko na, busog na ako. Uwi na tayo. Hindi na busog na yun ang dinner. Pero pagka dumating na yung bukas pang mang inasal, nako, o-order ng mang inasal. Nasa hotel lang naman kasi kami. Kanya pag order tayo pagkain, anong gusto mong kainin? Mang inasal. Mang inasal. Oh my God. Paminsan Pati ako nadadamay. Pati ngayon siya, nasasarapan na sa mang inasal. Pati tuloy ako, lahat ng kain mo, mang inasal din ako. Alam nga naman kumain kang mang inasal, ako hindi, Kaya nung nagkita kami ng friend ko, yung co-worker ko, dun sa mall, nagpabili siya ng mang inasal. Mang inasal. I love mang inasal. Pero guys, meron akong please. Kasi pag Thank you. Pag nasa Amerika, wala namang mang inasal. Tapos magkikrave ako ng mang inasal, I make my own mang inasal na napakasimple. Bakit nga pala hindi ka na nagmamarinate?
Ha? Hawakan mo. Kasi wala nga tayong air fryer. Ngayon, meron ng air fryer. Pwede na. Guys, ipapakita ko sa'yo. 1 ingredient only. Masarap. 1 ingredient only. Excuse. Sarap. Plus the chicken. It's very good. Maybe you do this too. But I do this and it's so lalo na good. yung mga nasa, sa abroad. Walang mga inasal doon. Panoorin nyo, Gagawa ako minsan. gawin nyo yung ginagawa ni Jerlyn sa manok. Oh, it's good, it's good. Wala nang basta ako bahala sa'yo. Kahit na may may bisita, hindi mo ikakahiya ito, ang mga inasal na to. Kaya Inasal ni Jerlyn. Paano naman, sa dami-dami o sa dalas ng kain mong mang inasal, talagang lahat ng lasa ng mang inasal, na pag-aralan mo na, Oo. you know. I used to make my own marinade, pero itong tuturo ko sa inyo ay napakadali. Ay, overnight ba yun? Marinate. You can do overnight, you can do 6 hours. Basta, walang kahirap-hirap. Oo, basta magba-barbecue kayo mamaya. Excuse, mga 6 hours na, bago kayo mag-barbecue. Magba-barbecue kayo, let's say, sa hapon, yung padilim. Excuse. I-marinate nyo ng tanghali. Ayun, pwede na yun. Or overnight is fine. Yun, pwede rin yun. Okay, guys. So, tingnan natin kung saan tayo makakarating mamaya. Alam ko kung saan. Saan? Mang inasal. Talaga naman, oo. Alam mo, kung tutusin, maswerte na rin ako sa'yo. Bakit? Kasi wala akong problema sa pagluluto, wala akong problema kung ano bibilin sa'yo, basta inuwian kita, basta dadalang kita, nadaan ako mang inasal lang, okay na. Minsan Jollibee. Happy ka na. Pagka naman, friends, pagka naman sa Jollibee, C3. Yan, C3. Ano yung C3? Chicken and spaghetti. Yan lang. Saya na ako. Legs. Kung walang legs, pwede rin. Kahit na Pero prepared siyempre niya yung legs. Gusto ko yung dark meat. Okay guys. Maghugas na tayo ng plato. Maya-maya alis na tayo. Papahinga lang ako sandali. Tapos, magbibihis na ako. Pupuntahan ko na yung sidecar natin. Pero hindi ko pa na-post yung mga how did it start. So, I'll post it today. Baka nga pala bukas, makuha natin, maiuwi na natin yung yung motor? Honda, yung motor. Yung Bakit pupunta si Percy? TMX Depende kung anong 125. oras siya pupunta. Sigurado darating niyang maga. Naalis din doon ng maga sa may Kawayan. Kasi, okay na yun yung motor, pinuntahan. Na-vlog ba natin yun? Yeah. Yung motor? Yeah. Okay. Ano na yun? Okay na yun. Sa pangalan ko na yun. Nasa pangalan ko na. Pati yung upuan doon, nilagyan na ng name ko. Louie. Ano na lang, sabi ko, hindi ko pa pwedeng iwi dahil kasi, hindi ba, wala akong practice. Nagmumotor ako pero that was long time ago. I wouldn't let you. It's too dangerous yung single ka na motor. Hindi, pero pagka nakapag-motor na ako, okay rin. Pagka may sidecar, okay. Tapos, kaya sabi ko, hindi ko muna iuwi ka ako. Ang kukuha ka ako, ang magdadrive nito, pauwi ka ako sa amin, yung pamangkin ko. Bukas, dadating yon si Percy. Kaya, ayun, Percy, mag-ingat ka pala bukas pagpunta mo dito. Pray. Pray, don't forget to pray. At huwag magmadali. Yeah, take your time. Tapos, pati si Percy nasama na rin sa ating mga inasal noon. Ay, nako. Yung bagong lipat kami dito, wala kaming kaldero, wala pa kaming gasol. Lagi kami nasa mga inasal. Ito naman si Percy, buti naman hindi umaangal. Pag tinanong ko, pag sinabi ko, saan tayo? Pag sinabi ni Jerlyn namang inasal, ngumingiti, may siguro paborito rin ito yung paborito niya rin. Mang inasal. Beke naman. Yun nga ang pinipray ko dati yun. Noon pa, nung unang 2015 yata ako nakatikim ng mang inasal. Pinipray ko yun na makarating sa Amerika. Umalis na lang tayo ng Amerika. Hindi pa rin nakakarating si mang inasal.
Pingin Kaya ko ako na na isang- pumunta kay Mang Inasal. Please. Mabalik tayo dun sa motor. So anyways, yun nga sabi ko kako, ang mag-uuwi ka ako nito, magmamaneho ka ako, magda-drive. Yung pamangkin ko. Bukas pupunta si Percy. Percy ha, bukas mag-ingat ka, baka malimutan mo. Take your I-remind time. mo siya Don't mamaya. be in a hurry. Huwag ka magmamadali. And pray. Tapos kasi ang motor hindi dapat salpakan ng tricycle, ng sidecar nang hindi na break in. Kailangan ma-break in muna dahil kasi pag sinalpakan mo nang hindi na break in ang motor, mabibigla ang motor. Hindi magiging maganda ang performance. Kaya kailangan nyo, bago ikabit yung sidecar, kailangan talaga na break in. So, ang gagawin ko ngayon, dadating siya dito. May motor din siya kasi. Dadating siya dito bukas. Iuwi na namin bukas din. Kukunin na namin bukas din yung motor. So, mga 2 days siyang nandito. Bahala siya. Tapos, pababalikin ko siya sa may kawayan. Ang ipadadrive ko, itong binili nating motor. Itong Honda TMX 125. Padadrive ko sa kanya doon sa may kawayan, iuwi niya. Tapos kung anong dapat niyang gawin doon sa kanila, yung mga anak niya, sikasuhin niya. Tapos doon, babalik uli siya dito. At least, may mileage na pag, from Angeles to may kawayan. I mean, pwede na, kasama na rin sa break-in. Ayun, tapos kasi, ano na ba ngayon? Bali, 1 week na ba yung sidecar? So, another week, 1 more week. Yung pwede na natin mailabas, pwede na makuha. Ako, parang kinikinita ko si mga kapatid ko. Magdadrive papunta doon sa Jollibee ay. Oh, yeah. At least meron silang sasakyan, di ba? Kaysa nga sinasabi ko kasi, kaysa rin sa pupunta lang sa Jollibee. Hindi. Pero kasi naman yung yung iba na bakit pa kayo nag-SUV? Yung magta-tricycle din pala kayo. Dito sana tricycle na lang kasi dalawa pa yung gagastasahin niya ng gas or maintenance or registration. Pero ang hindi nyo nagigets na iniisip ko, yung unang-una, mga nagsasabi nga na pupunta lang ng pang-market, public market, naka-SUV pa. Sabihin natin yung Fortuner, naka-Fortuner pa. Pupunta lang ng Pure Food. Pure Gold. Pure Gold, naka-SUV pa. Pupunta lang doon, ang lapit lang nito sa kanto ng Pandan lang, may Jollibee dyan. Pupunta lang kami doon, eto na nga yung nagpagupit lang dyan sa may labasan nyo, no? Naka-SUV pa kami. Ang hirap-hirap ng parking. Isipin nyo yun. That's the reason why kaya gusto kong magkaroon ng e-bike noon pa. Kaya nga, tapos na tayo doon. Pero ang ibig nilang sabihin, bakit bumili pa? Bakit ka pa bumili ng SUV? Okay. Dahil? Okay. Ang purpose naman ng SUV, pagka naman yung siyempre, katulad nung mamimili ka or nung unang dating namin, wala kaming sasakyan, kailangan talaga namin kami. Don't get me wrong. Sa amin. Talking about our life. Kailangan namin ng SUV dahil kasi yun, pagka darating ang mga anak namin, 2 anak namin, tsaka yung mga girlfriend nila galing sa California, at least meron kaming gagamitin. Anong gagamitin natin? Ang hirap let's say, dadaling ko sa Baguio, dadaling ko sa Olongapo, sa Subic. Punta kaming Tagaytay, ipapasyal namin dito around dito. Sasakyan namin? Magre-rent kami? O gagamitin namin yung tricycle? Hindi pwede. That's the reason. At saka yung mga, let's say, may uwi ako mga kamag-anak ni Jerlyn. Mga kamag-anak ko dito, pag kayo pumunta dito, meron kami sasakyan. Hindi para maging luho. Hindi. Kailangan namin. Sa totoo lang, mahirap kasing ipaliwanag At hindi ko rin masabi ng lagi. Yung buhay na dinanas din namin sa Amerika kasi
for 45 years na pag-stay ko sa Amerika, doon lagi ka nakakotse. Lagi Kasi kang may wala kang sasakyan. choice. No choice ka. Walang jeep. Transportation ng sasakyan doon, ng kotse doon. Paano ka magtatrabaho kung wala kang sasakyan? I mean, pwede. Magte-train ka, bus. Oh my gosh, alas 4 pa lang na madaling araw, gigising ka na para makarating ka sa trabaho mo. Hindi nyo lang naintindihan dahil hindi nyo nakikita or na-experience. Tama yung may mga nag-comment na they cannot relate because they've never worked outside of the Philippines, for example, and that's very understandable. Instead na yung SUV, yun na lang. Pagka yung malapitan, bibili ko ng buko dyan sa labasan. Tricycle na lang. Oo nga, pero ang ibig lang nila sabihin, ngayon mayroon ka ng SUV, ba't ka pa magta-tricycle? Dalawang registration, dalawang maintenance, dalawang gas. Hindi mo maintindihan. Yun ang lagi kong gagamitin nga. Pupunta lang ako ng Pure Gold. Bibili lang ako ng buko sa labasan. Naka-SUV pa nga ako. Kesa instead na nga yung SUV, pagka hindi tayo lalabas, hindi tayo lalakad pupunta ng malayo, tricycle lang. So in short, we need both. It's not that we want both, it's a need. No, it's a need. Hindi pwedeng tricycle lang, hindi tayo hindi pwede. Hindi pwedeng tricycle lang. Paano pagdating ng mga bata? Oo. Or family mo or family ko. Let's say gusto natin pumunta ng Karatig, ano ba yung kalapit na bayan, tama. San Fernando, gusto natin pumunta ng San Fernando. Paano pumunta ng San Fernando? Magta-tricycle kami? Magre-rent kami? Yun ang reason. So, it's a need. Both of them need. At saka, bago pa kami nag-start ng aming retirement, guys, ng aming retirement na buhay, retired life, lahat yun, binudget na namin na kailangan meron ng sasakyan na bayad para na wala tayong monthly. Lahat yun, binudget na namin yun. Bago pa namin na inisip na final na dito na sa Pilipinas, inisip namin lahat yun. Anong kailangan namin dito? Necessity. Anong necessity ang kailangan? Magkano ang ganito? Magkano ang ganyan? Binudget na namin Binudget namin yun para magkasya ang aming pera. Kaya lahat, hindi rin sa pagmamayabang. At least, buti na yung nalalaman din nyo. Lahat yun, ikinash namin yun. Pati yung SUV, lahat ng binibili namin talaga ikinash. Hindi dahil marami kaming pera. Hindi sa madaming pera, dahil yun nga ang ginamit namin, yung retirement na nakuha ni Jerlyn. Kanya ngayon, wala nang kaming income. Merong income, maliit na lang. Yung pinagpagawa namin ng bahay, bayad na lahat. Wala na kaming intindihan sa sakyan, lahat. Wala na kaming intindihan. Ang intindihan na lang namin, yung pagkain at saka yung pang-araw-araw na pagkain, everyday needs at saka itong bills. Which is yun naman, pwede naman galing yun sa sa retirement ko. Ganon. Kaya, ang importante, wala na kaming babayaran na mortgage, wala na kaming babayaran na sasakyan. Yun lang ang siniguro namin. At lahat yun, in-explain namin sa aming pamilya, sa aming mga anak. So, alam nila yun. We don't have to explain, but we did explain. Kasi pag inisip mo, ay, ang yaman nila. No, hindi. Talagang in 5 months, may bahay, may sasakyan. Pag inisip mo, ay, ang dami nilang pera, siguro nakuha. Hindi. Budgeted na lahat yun, pinag-isipan, pinagdasal, kung anong gagawin, lahat yun, pati kung anong klaseng bahay, at gaano kaliit o kalaki, at saka kung anong sasakyan na magiging useful para sa aming pamumuhay, especially kung nandito yung mga bata, pinag-isipan namin. Isipin nyo guys, nag-start kami sa jeep. Anong pangalan nun yung jeep? Owner. Pinag-isipan ko yan. Yun ang gusto namin kasi mura lang. And it's fine. 300, 200, meron pang mas mura pa siguro. Pero, as you pray, as you discuss what you need, then, things change. Your mindset changes. Prayer changes things. Hanggang sa, hindi kami nag-regret sa lahat ng dinesisyon namin sa buhay namin dito. And, of course, ang pag-retire sa Philippines is not for everybody. We are always just talking about our life. Hindi namin hinihikayat na mag-retire kay Rito. Kung hindi nyo gusto rito, fine.
well and fine. Ang sinasabi lang namin yung para sa amin. Kung ano ang Ngayon, buhay namin, sinishare namin. Meron kaming na ano to? Inspire? Na-inspire. Nakita nyo na at para rin sa inyo na magagawa nyo, why not? Or you think this will work for you? That we are so happy when somebody says, "Oh, you inspired me to think about retirement now even though I'm still young." Kasi nakikita ko na pwedeng ganung buhay ang gusto ko balang araw. A lot cheaper to live here in the Philippines than in the United States. Oo, yun. Lalo na ngayon, this time. Ay, ang mahal na kaya lahat, guys. Sa Amerika, nakikita namin sa ano. Nakikita namin sa news. Oh my God. Noon lang bago kami umalis nafe-feel na namin, nararamdaman na namin na ay talagang nagmahala na ng lahat. Talagang sobra. Lahat, pati sa Costco, lahat, pati punta ka ng department store, ganun din, mahal ng lahat. Bago kami umalis, na-feel na namin yon. Ngayon, kung doon namin gagamitin yung pinag-retire ni Jerlyn at saka yung retirement ko na tinatanggap, walang magiging kasiyahan, kagalakan, kaligayahan na matatamo kami kung hindi same thing, same life. Ganon ang mangyayari sa amin doon hanggang sa mag-aantay na lang kami tumanda. Samantalang dito, second chapter ng buhay namin. Parang book 2 ng buhay namin. Kaya yun ang hindi namin ini-apply. We're not talking in general. Yun sa buhay lang namin. Buhay namin to. Ngayon, kung may mapupulot kayong alam nyo makakabuti sa inyo, that's good. Or sa isip nyo, no, that will not work for me. Mas gagawin ko ganito, ganyan. Diba? Kasi kami ganyan. Pag nanonood kami ng mga retired in the Philippines, puro mga ibang lahi, hindi sila Pilipino. Tapos pinapakita nila magkano ginagasta nila sa ganito, ganyan. Sabi ko, pwede yun Kasi dito nakita nyo, dito you can afford maid. Pero kami isang bagay na hindi namin gagawin yung magme-maid kami. Kasi sanay kaming walang maid. Oo, sanay kami sa Amerika. Pagka galing sa Amerika, parang awkward na meron kang kasambahay dahil kasi sanay kang lahat ikaw ang gumagawa. Unless na lang yung talagang may pera na nagpunta ron. Ewan ko lang kung hindi maabot ng isip ko yung magkakaroon ng kasambahay talaga. Hindi na namin kailangan. Sapat na yung dalawa lang kami. Maglilinis dito, magluluto kami, Kaya nga maliit na bahay lang pinili namin Kaya nga bungalow, unang-una walang stair, ayaw na namin. Lahat na tinira namin doon may hagdan. Hanggang sa nare-realize mo unti-unti once you get older na bakit may hagdan pa ang bahay natin. Kaya dinicide namin na maliit na bungalow, yun lang. Para at least ma-maintain namin. Doon kasi, alam nyo, sa totoo lang, 5 bedrooms, 4 bedrooms ang tinitira namin doon. At saka doon sa totoo lang, God knows, na talagang doon, nagbabayad kami ng cleaning lady. Oo, ang mahal pa guys. Every 3 weeks. Every 3 weeks, inaabot kami ng 145. 150, pati. 150 kasi binibili pagka wala akong time magluto. Pinapakain ko pa sila. Pag wala akong time magluto, gusto nila yung Jack in the Box gusto nila burrito, gusto nila yun, binibili ko na lang sila. So aabutin ka ng mahigit 150. 150 na lang. So sa 150 na lang. Round off mo, 150 every 3 weeks. Kasi hindi papayag na every 4 weeks. Kasi pag ginawa mong 4, ang mentality nila, more dirt din ang lilinisin nila. Dadami rin ang lilinisin nila. Kaya gusto nila i-maintain yung bahay mo every 3 weeks. Ngayon, sa mga may pera, every 2 weeks pa nga. Yeah, kami every 3 weeks. Every 3 weeks. Tapos, gardener, nagbabayad din. Magkano kay Julio nun? Nagbabayad 95? tayo ng 90? $95? $90. $90. Every week siyang nagdadamo. So, every month, $90. Yes. Every 4th Saturday ng buwan, ayun, nagbabayad kami every 4th last Saturday ng buwan. 90. Kasi pumunta siya every Saturday.
Isipin nyo, tapos sasabihin nyo, hindi simple to. Dito ako nagagarden, ako naglilinis Siya si ng Julio. swimming pool. Ako si Esmeralda. Ako ngayon si Julio, yung gardener. Tapos si Esmeralda, yung naglilinis ng bahay. Hi, Esmeralda. I know Diba? you will not be watching this probably, but thank you for all the times, the years that you have helped me clean the house, Mamacita. Muchas gracias. Thank you And so to much. Julio, thank you. Hasta mañana, hasta cumpleaños, hasta otro año. Kaya yan guys, yun. Another point yun ng simple life namin. Na wala na kami dito, no? Wala na kaming tagalinis, wala na kaming gardener. Oo. Yun, kasama yun sa simple living namin dito, di ba? Ako na naglilinis ng swimming pool, ako na nag-garden, ako na lahat dito sa bahay. I mean, Exercise na rin kasi namin yun. oo, may kailangang asikasuhin dito, ako na. Tsaka, ewan ko, hindi. At tsaka lumaki din kami, ako, for example, ako, lumaki ako wala kaming katulong. Kaya, nung pumunta ako ng Amerika, wala rin katulong. Kaya hindi ako, parang nahihiya ako mag-utos. Hindi ako sanay sa ganun. Para akong magwo-worry kung baka pagod na siya. Parang magwo-worry ako kung nakatulog ba siya. Tapos kailangan niyang gumising ng maaga. Hindi ako sanay sa ganun. Parang ayoko mag-utos, ayoko magsabi. Pag, for example, hindi ko nagustuhan yung paglinis niya. Parang ako ang nahihiyang magsabi. Kaya hindi ako pwede sa ganun. Parang hindi mo pwedeng pagalitan. Oo, hindi ako pwede. Hindi ako sa ganun. Hindi ako... Totoo rin yun. Dahil kasi, nasanay na rin kami dun sa... Na-adapt din siyempre namin ng mga costumes and costumes dun sa Amerika. Para dito lang kahit na yung mga pamangkin ko, pag ako nag-utos, pagka meron akong please, yun nga rin ang napunan lang si Kuya Bill, lagi may please, sabi ganun. Meron lagi dahil kasi yun ang nakaanuhan namin yun ang everyday life namin, kaming anak namin, kaming dalawa. Meron akong gusto sa kanya, hindi pwedeng pakikuha mo ako ng walang kailangan may paki or please, please give me a ganon. Paki please, yung ganon. Tapos yung siyempre nagpapa-thank you ka. Papasalamat ka. Kaya bagay yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi namin ina-apply yung sa amin lang to. Pulutin nyo na lang yung mapulot yung gusto nyo. Yung mga hindi, it will not work for you, then it's, you do you. Do you. You do you. Ayun. Pareho kaming madaldal guys, no? Dati ako lang madaldal, ngayon siya na rin madaldal. Ay, nakakahawa ka ba? Tinan mo nga yung sa mang-inasal na lang, ang lakas mong makahawa. Kaya pag siya kumain ng mang-inasal na rin ako. Siyempre. Lagi ko siya namang binibigyan ng choice. Sabi ko, ako mang-inasal, ano gusto mo? Kasi nandun ka na rin lang sa mall, o maraming kainan, o baka gusto mong pick upin natin para sa'yo. Ano sagot mo? Nakikimang-inasal din siya. Mang-inasal na rin. Tapos sasabihin pa niya, huwag mong kalimutan ng sili at saka kalamansi. Ayun. Pero ang the best for mang-inasal, yung toyo nila na nasa packet, na toyo mansi is very good. Pero para sa akin, easy, itong pinakamasarap. Kalamansi. Chili mansi. Maanghang ito. I like it, maanghang. Ito guys, eto, subukan nyo ha. Kaya hindi kami nawawalan nito. Yan, Maggi sabor. Kalamansi kalamansi ang flavor niya. Hindi garlic. Sponsored. Hindi kami garlic. Hindi kami sponsored nito pero Maggi. We have to say that kasi gusto mong malaman ng YouTube if you are pinapakita mong product na hindi sponsor ka, they pero have to know. Hindi so kami, we have to mention it na hindi sponsored. Hindi kami sponsored. Okay? Pero Maggi, beke naman! Subukan nyo lang Kasi ako, pagka kumain ako ng nilagang itlog, rin kasi minsan hinahanap-hanap ko rin yon. Nakain ako 2 itlog na nilaga. Tapos ito, pag binuksan ko yung itlog, buo, kakagatan kong maliit sa ibabaw, tapos lalagyan ko ito. Habang kinakagat ko yun, lagay ito. Ay, nako, subukan nyo. Friends, talaga, i-recommend ko sa inyo to. Ang sarap sa nilagang itlog. Alam nyo, kung meron kayo, mga 4 kayo, nagpaluto ka ng itlog. Katulad ko, alam mo, paluto ako ng itlog. Kung 4 kami, 8, 10 itlog yun. Tapos, ito, ayan. Kain tayo itlog.
Yeah, ay, ang sarap, ang sarap. Subukan nyo, subukan nyo. Hindi promise, promise. Para sa akin, ewan ko sa inyo, baka hindi kayo masarapan, pero sa akin, talagang masarap. So, Gusto ko rin. So, ayan, no, si Jerlyn. Dito, si Jerlyn, pagka yung piniritong talong, ito, gustong-gusto naman niya to. Yan. Binabaong ko nga dati yan eh. Meron siya sa trabaho niya, ganyan. Oo, meron ako yan sa Sa lunch bag locker. ko. Sa locker. Or sa locker, meron ako ganyan. Yan. Oo. Sige guys. Gustong-gusto ko yan. Sige na, at medyo mag-ano lang ako dahil, yun nga, pupuntahan ko yung dadalawin natin yung sidecar, kung ano na improvement. Okay guys. Pero sigurado nakatayo na yun. Ano na lang yun, this week, bali isang linggo pa, bali ngayon, babalutan na yun ng stainless. Isang linggo pa. Sige, thank you very much sa sa buo at walang sawang suporta. Mga kababayan ko, sa panig mang kayo ng mundo, mga OFW, mahal namin kayo. At unang-una sa Panginoon, thank you so much, dear Lord, for giving us this opportunity to be together again as a friend, as a family. Nagkita-kita tayo kahit na at least sa video. Malaking pasasalamat sa Panginoon, biyayang ipinagkaloob sa atin, sa oportunidad na ipinagkaloob sa atin. Kaya hanggang sa susunod, bigyan pa sana tayo ng haba ng buhay at lakas ng pangangatawan. Amen. Thank you so much, dear Lord. Maraming salamat sa inyo. Thank you everybody in the world. Lahat ng panig ng mundo, mga OFW. Thank you so much for watching my video. Bye-bye.